worship sa Panginoon. Naalala niyo po ba yung story na ang mga Israelita napatumba nila sa pamamagitan ng Panginoon? Nag-worship nila sa Panginoon yung Wall of Jericho. Natatandaan niyo po ba yun sa story sa Bible? Wow, very good at kids. Natatandaan nila. So, diba, ang story po is nag-march sila around the Wall of Jericho. Kasi iko-conquer nila yun. And then for 6 days, they march around once. And then on the 7th day, they march around 7 times. At ang Pinoang, alam niyo po yung parang pinaka-weapon nila dito, their praise and worship, yung trumpet, pinatulog nila na po, and their shout. Doon sa shout nila, bumagsak yung Wall of Jericho. So, ngayon mga kapatid, I don't know kung ano ang meron sa buhay ng bawat isa, but maybe we have our walls of Jericho sa ating mga buhay. And one thing is for sure, kayang-kayang ibain yan. So right now, umpisahan natin sa praise and worship, katulad ng ginawa ng mga Israelites noon. Sabi po sa Psalms 103 verse 1, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." So why not today, utusan mo yung kaluluwa mo na magpuri sa Panginoon. Amen? Sige, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Let's sing. Let everything
We are declaring our faith, Lord God. We believe in you. We trust in you, Lord God. Wala nang iba pa, Panginoon, kundi ikaw, o aming Diyos, na yumakap sa amin, Panginoon. Kahit na kami ay marumi at makasalanan, Panginoon. Kaya, Lord, hindi na po kami bibitaw pa sa yakap mo, Panginoon. Dito kami mananatili sa piling mo, O Diyos. Salamat, O Diyos. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, God. We come to you, Lord. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalaman ko ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Imahin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ko kapag. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalaman ko ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Imahin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ko kapag. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ko kapag. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y magiging kulay, di mo ako
aming kasalanan, tinapos ang pinayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Presensya mo ang ninanais ko. Puso ko ay manalang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain at magkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hey, hindi ka na
Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Kaya nasasabi namin, Panginoon, na nararapat ka sa aming papuri at pagsamba. Oh, nakilala ka, O Diyos. At patuloy na itataas po namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Basahin po natin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Psalm 127 verse 2, Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag ng itong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang lungsod na gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa akong bumangon, gabi-gabi kong humilay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang lahat. To deliver us the message of the Lord today, let us welcome Pastor Lenny Mendoza. Hello. Good morning sa bawat isa. Pwede bang batiin mo yung katabi mo sa kaliwa at kanan? The person to your right and to your left, greet them good morning with a big smile. Good morning. Okay. So, praise God. Salamat sa Panginoon. Today is the last Sunday of November. So, may 31 ba ang November? Wala, no? Wala. Bukas, December na. Okay. So, last month, last leaf, no, of the 12 leaves of Christmas. Pero kung kayo ay updated sa news, palagi ko narinig nyo na yung 12 scams of Christmas. Kasi ngayon nagkukumahog yung mga scammer. So binubulgar ng tinutulungan tayo para hindi tayo ma-scam. Lalo na kung na-experience ka na ma-scam, ang sakit sa kalooban. Yung pinaghirapan mo, di ba? Mapupunta lang sa mga taong manloloko. At walang hinangad kundi mapasa kanila yung pinaghirapan ng iba. Ayaw nilang magtrabaho ng patas. Ang gusto nila, madaling pera. Yan ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ngayon andun sa Luneta at saka sa EDSA. So, purihin ang Panginoon ngayong umaga. Salamat sa Diyos sapagkat sa araw na ito, inuna natin siya. At sabi ng awit natin, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba. No? At dapat lamang, tama lamang na unahin at sambahin natin ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Okay, sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? This is the last topic sa ating series, Reset. Everybody say, reset. Reset. Yan. Sometimes we need a reset. At maganda to sa last quarter of this month,
na mapag-usapan natin kasi ilang panahon na lang, magpaplano ka na naman at mag-iisip ng 2025 mo. Maganda yon na nagpaplano. Amen po ba? Maganda may nagpaplano? No? Maganda yung nagpaplano. Ini-evaluate mo yung nakaraang taon, pinag-aaralan mo to, tinitingnan mo yung mga magandang nagawa mo at yung mga hindi, mga maling desisyon, mga tamang desisyon, at tinitingnan mo ano ba yung magagawa ko to improve. Kasi bawat taon, bawat paglakad ng panahon, dapat ang goal natin is magkaroon ng improvement ang ating buhay. In the all aspect, no, magkaroon ng improvement, no. Hindi lang magkakaroon ng improvement yung ating edad kasi matik na yan, nag-i-improve talaga yung edad natin kada taon. Hindi natin napipigil, dumadagdag ng Okay, hello. Dinig po ba ako? So, dapat nag-i-improve yung ating buhay. And isa sa improvement na marahil ay una sa listahan natin ay yung improvement ng income. Tama po ba? Sino gusto mas lumaki yung income next year? Okay. So, lumaki yung income. Importante naman talaga yon, nakakapagpasaya ng pakiramdam. So, this morning, our topic is entitled, Trust His Provision. At binasa na po sa Book of Psalm, yung ating text today. And let me begin with our message. Let me pray first. Lord, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito at hinihiling na sa aming diwa ng pagsamba at pakikinig sa iyo ay mangusap ka sa amin sapagkat isa ito sa dahilan kung bakit naririto kami upang marinig ka at maunawaan namin ang kapahayagan mo sa bawat isa sa amin, ma-relate namin ito sa sitwasyon ng aming buhay at nang masunod namin, magawa namin yung nararapat at kalooban mo para sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay at ang aming lahat ng concern na nagiging daladalahan namin, Panginoon, sa bawat panahon. Right this very moment, Lord, kami po ay nag-unload ng aming lahat ng kabigatan at hinihiling na ikaw yung magbigay sa amin ng tunay na kapahingahan. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng bagay. I-bless mo ang mga kapatid namin who are with us online today, Lord, wherever they are right now, whatever their situations are, bless them and reach out your hand upon them, O God, that let them feel not only in their feelings, but also in their spirit that God is with them as He is with us here. We praise you, we thank you, we glorify your name in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Okay, now, ito po ang mensahe para sa mga masisipag. Taas ang mga masisipag. Taas ang kamay ng mga masisipag. Yung feeling na halos wala nang time sa ibang bagay. Sub-sub sa hanap buhay, no? Pero, ang problema, kulang pa rin. Kulang pa rin. May nakaka-relate ba dito? Yung bang maaga kang gigising, napupuyat ka pa sa gabi, ginagawa yung lahat, no, para may pambayad sa kay Judith, pangbayad sa mga loans, at maihanda ang mga pangangailangan sa pamilya at itaguyod ang pamilya. So, minsan nakakaramdam tayo pagod, pero hindi sapat, no? Pagod pero hindi sapat. Tapos mag-scroll ka sa Facebook, makita mo yung iba, ang yayaman, gaganda ng bahay, tapos pa biyahe-biyahe lang, no? Pero ikaw, so tipid ng tipid para
pagkasyahin yung budget. May nakaka-relate ba dito? Wala yata. Ako lang yata. Tapos sasabihin mo, sipag naman ako. Pero bakit hindi sapat yung ginagawa ko? Bakit parang kulang, no? That's one of the struggles of countries that belong to the, they call developing countries. It was called before as third world, no, countries. Mga bansang kumbaga mahirap. Very scarce yung provision sa kanila. Pero sa ibang bansa, yung trabahong ginagawa mo ngayon, kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa, talo mo yung sweldo ng may mataas na pinag-aralan. Because maunlad na bansa, no? So, anyway, that's the dilemma of most of the Filipinos. Yun, yung parang may bukod sa pagod na sa trabaho, yung feeling na parang hindi natutumbasan yung hirap mo, no? Hindi natutumbasan. Now, bakit kaya ako napapagod? Napapagod siguro dahil ginagawa mong mag-isa ang mga bagay-bagay, kinikerry mo, pinapasan mo itong mag-isa. Pero hindi iyon yung design ni Lord sa iyo. Hindi lamang dapat sa human effort nang gagaling ang tunay na seguridad ng buhay. Galing yan sa Diyos. Amen. So tinawag tayo ni Lord hindi lang para maging faithful, kundi upang manalig that God is our faithful provider. Everybody say provider. Now, bilang bahagi po ng ating serye, pinag-usapan natin yung mga bagay na mahirap gawin. Isa dito yung magtiwala na si Lord ang ating ultimate provider. Meron kasi tayong tendency na kaya natin no? Lalo na kapag kulang yung budget, nasira yung plano, at napapaligiran ka ng maraming mga pangangailangan. Parang ang hirap isipin yung the Lord is my provider. Yung magtiwala kay Lord na siya ang ating provider. Pero ang katotohanan, God is not just our creator. He really is our provider. In fact, kung babalikan niyo yung panahon na nilalang ng Diyos ang mundo, ang tao ay hindi nilalang nauuna. Sa 6 na araw ng paglikha, lahat ng kailangan ng tao mula sa atmosphere hanggang sa lahat ng kanyang kakailanganin, pinrovide muna ni Lord bago niya nilikha ang tao. So, sa ganoong principle, pwede tayong makadama ng kapanatagan. Ang tanong, paano ba tayo pwedeng magpahinga? Hindi lang pahinga ng katawan, kundi pahinga ng kalooban. Dahil marahil alam ninyo ito na alam ninyo ang pinakamadaling classification ng pagod ay yung pagod ng katawan. Kasi ang pagod ng katawan, kapag naipahinga, bawi na. Pero yung pagod ng isipan, yung pagod ng kalooban, no? Yun yung mahirap. Psalm 127, kung binabasa kanina, at nilalasa natin yung binabasa, ang sinasabi dito, kapag hindi natin ni-recognize si Lord sa mga ginagawa natin, baliwala ang lahat. Yung salitang vain in the English version means walang kabuluhan o walang kahulugan. Si Solomon, the wisest man who ever lived, merong 2 imagery na pinakita dito. Una, yung pagtatayo ng bahay, at ikalawa, yung pagbabantay ng lungsod.
magkaibang larawan pero pareho yung point. If the Lord is not if the Lord is not with you, everything that you do it in vain. No, baliwala, sayang lang kapag wala ang Panginoon. At ito ay isang lifetime truth na dapat nating i-embrace sa buong buhay natin. Dapat sa lahat ng bagay, kasama natin si Lord. Kasi kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Hindi ka So nag-shift si Solomon from work to home. Pinakita niya na kahit sa pamilya, provision pa rin ni Lord ang tunay na kailangan natin. Ginamit niya yung halimbawa ng mga anak para ipakita na ang pagpapala galing talaga sa Diyos. Si Solomon din ang nagsulat ng Book of Ecclesiastes or mga ngaral. Sa Book of Ecclesiastes, pinakita niya kung gaano ka-empty ang buhay kapag wala si Lord sa sentro. Ang Book of Ecclesiastes ay kapahayagan ng isang taong nabubuhay apart from the Lord. You might have everything that life offers, but apart from God, everything is, the keyword in Book of Ecclesiastes, meaningless. No? Walang kabuluhan kapag wala si Lord. At dito sa Psalm 127, yung emphasis dito, kung si Lord ang una sa buhay mo, pwede kang magpahinga dahil alam mong siya ang provider ng iyong buhay. So, sa binasa natin tungkol sa trabaho at kung papaano si Lord nagbibigay ng tagumpay sa ginagawa natin. Ang pangalawa tungkol sa pamilya. So, may tatlong major priority tayo sa buhay. Hindi po pwedeng mawala ang isa dito. Kapag wala ang isa dito, parang kulang, empty. Una, yung ating relationship sa Diyos. Dapat ito yung bumabalot sa lahat ng relationship at meron tayo. Pangalawa, yung ating pamilya. At pangatlo, yung ating trabaho. So itong tatlong ito, priority ang bagay na ito. Hindi dapat ito nawawala. Kaya yung mga young people natin, marahil this message primarily is for the adults. Siguro hindi madaling makaka-relate yung ating mga kabataan, but sooner, kayo ay mangangarap din magkaroon ng inyong pamilya because you will feel the need of this as you grow old to have your own family. And once you have it, that becomes your priority. So, yung tatlong bagay na yon kapag maayos, yung relasyon sa Diyos kapag maayos, yung pamilya pag maayos, yung provision, yung trabaho kapag maayos, almost all of your problems na kaya mong i-resolve. Pero kapag isa dito may problema, nakita nyo no, yung tatlong priority. So pakinggan natin paano pinapadaloy ng Diyos ang kanyang provision sa dalawang importanteng aspeto ng buhay. Hindi na natin itatakel dito yung ating relationship sa Diyos sapagkat matik na yan at alam natin na siya dapat ang ating priority. Ang focus natin is on the work and home. Work and home. Ulitin mo nga, work and home. Yan. Okay. So trust God's provision. Puntahan natin yung work. No? Trust God for your work. Taas ang kamay ng mga may work. Ulit, taas ang kamay ng mga may work. Taas ang kamay ng mga estudyanteng nag-aaral. Nag-aaral. Yan. Pagkatapos mag-aaral, ano susunod? Yun, okay. Kala ko boyfriend. Girlfriend. So, trust God for your work. You study to have work. God's provision applies in your work. Part of 127 Psalm ay tungkol sa provision ni Lord sa ating hanap buhay.
may dalawang paalala. Number 1, without God, your work is useless. 127 verse 1, it says, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Diretso to. Huwag kang masyadong confident sa sarili mong galing. Of course, gusto ni Lord na magtagumpay tayo at magkaroon ng sense of fulfillment sa ginagawa natin. Pero hindi yan mangyayari kapag hiwalay sa Kanya. Pag wala si Lord, kahit gaano ka ka-hardworking, empty, frustrating, at useless ang lahat. Dalawang klase ng trabaho binanggit dito, building, guarding. Or guarding can speak of maintaining. Once you have the work, you have to maintain your job. Otherwise, you will lose it. No? So simulan natin sa building, unless the Lord builds the house. Yung metaphor ng building structure na ginamit sa verse ay applicable sa kahit ano na binubuo mo sa buhay. Pwedeng bahay, pwedeng negosyo. Pwedeng ito ay church, pwedeng pamilya, career, ministry, kahit ano. Hebrews 3:4, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Sabi ni Solomon, don't start anything without God. What a word, no? What a word of wisdom. Don't start anything without God. Pwede mong i-tweet yan. May nagto-Twitter pa ba ngayon? O TikTok na lang. I-TikTok mo na lang. So, nagsisimula ka man ng bagong school year, nagsisimula ka man ng bagong trabaho, bagong relasyon, bagong project, siguraduhin mo, kasama mo si Lord. Basic but powerful and loaded with wisdom. Proverbs 16 verse 3. Pakibasa po ng malakas, sabayan niyo ko, everybody. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So yung word na succeed ay nakakabit doon sa commitment sa Diyos. Ibig sabihin, kahit anong pinaplano mo o sinisimulan mo, una sa lahat, i-commit mo muna sa Panginoon. Pag hindi siya kasama, huwag mong asahan na pagpapalain ng Diyos ang iyong mga endeavors. Magiging sayang lamang yan. Minsan, si Lord mismo yung magkukos na ma-frustrate ka sa plano mo. Hindi para pahirapan o parusahan ka, kundi para ipaunawa sa iyo that you can never ever succeed apart from Him. Ikakapahamak mo kasi, ang Diyos minsan parang magulang, kaya nga ang title na ibinigay sa niya sa kanyang sarili ay hindi hilang hari, kundi very personal. He is our Father. Magulang, ang mga magulang na minsan hindi naiintindihan ng anak. Akala pinaparusahan, pinapahirapan sila kapag mayroong iniuutos, ipinagagawa na laban sa kanilang kalooban. Kasi yung magulang, galing na doon. Alam niya ang patutunguhan kapag ito yung landas na tinungo mo. Kaya ang mga magulang na masipag, magpaalala sa mga anak, ay dapat mahalin, dapat ninyong irespetuhin at ipagpasalamat sa Diyos sapagkat may mga ganyan ang inyong mga magulang. Kumpara na ang magulang mo ay walang pakialam sa iyo. Masaya ka sa una kasi walang pakialam ang magulang mo sa iyo, pero pagdating sa huli. Pero kung yung magulang mo may pakialam sa iyo, at ikay nasa panahon, nasa poder ka pa niya, pinag-aaral ka, pinapakain ka, siya nagpo-provide sa iyo, papakinggan yung sinasabi nila. It doesn't matter kung may pinag-aralan sila o wala, but they know what they are saying. Hindi man nila ito masabi sa magandang paraan. Kasi ang mga kabataan sensitive Ayaw napapagalitan, ayaw na pagtataasan ng boses, ayaw nasasabihan.
hindi naman lahat ng magulang aral sa ganun eh. Kasi ang kanilang school, yung pamilyang pinanggalingan din nila na hindi rin naman sila ganun, nakaranas na ganun. Pero don't mind no the feeling no kapag may konting masakit sa mind what they are saying. So importante po 'yon no. Ginagawa ni Lord sa atin 'yan minsan, pinufrustrate tayo. May mga plano tayo na hindi nangyayari, hindi natutupad, hindi nagaganap. Nadidisappoint tayo. But the Lord will never allow such things to happen without a good reason. Kung naniniwala ka na sinabi ni Lord, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, cover you nun. Parte yun na tayo ay pinapanghimasukan, pinapakialaman ng Diyos upang magising. Pero at the end, tayo rin na nagdidesisyon kung ano ang gusto nating direksyon ng ating buhay. So, kaya kung nakakaranas ka ng mga burnouts, delays, losses, mga sayang na pagkakataon, sayang na panahon, sayang na pera, no? Either way, kung hindi si Lord ang nagtatayo, walang kabuluhan ang pagod ng nagtayo. Pero hindi doon natatapos. May tinatawag na guarding. Unless the Lord watches over the city. Ito yung tungkol sa pag-aalaga o pagpapanatili ng naitayo mo na. Hindi lang sapat na kasama mo si Lord sa simula, dapat kasama mo siya sa proseso para mapanatili, para mapalago hanggang sa dulo. Kaya kung gusto mong maranasan yung blessing ni Lord sa trabaho mo, ministry mo, negosyo mo, sa pamilya mo, o anumang bagay na ginagawa mo, dapat kasama mo siya hindi lang sa pagsisimula, kundi all throughout. Sa gitna hanggang sa dulo. Why? Because without God, you will become restless. But with God, you are truly blessed. Psalm 127 verse 2, pakibasa po, sabayan niyo ko, everyone. In vain you rise early and stay up late. Tagalog pala yun. Ayun, okay. Ulit. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. He grants sleep to those He loves. Nauna akong matulog sa wife ko kagabi, umakyat na ako sa taas, baba pa siya. Paggising ko kaninang umaga, wala siya sa tabi ko. Nasa baba na siya. Nasa baba. Pagbaba ko, sabi ko, umakyat ka ba? Sabi niya, ikaw talaga kung matulog. So hindi ko naramdaman na umakyat siya. Hindi ko rin naramdaman na bumangon siya. Ang sarap daw ng tulog ko, naiinggit siya sa akin. Sino dito masarap matulog sa gabi? Sobrang sarap ng tulog, oras na nang gising, di pa naggumigising. Hindi ba pag malalim, masarap yung tulog mo? Ang sarap talaga ng pakiramdam, ano? Sarap ng pakiramdam. He grants sleep to those He loves. And yung kakayanang matulog is a blessing. Tanungin nyo yung mga taong hirap na hirap gumawa ng tulog. Inggit na inggit yan doon sa mga mapasandal lang. Tingnan mo yung katabi mo. So, ikatlong beses na binanggit yung in vain. Ibig sabihin, walang kabuluhan, nagigising ka ng sobrang aga, tapos magpupuyat ka sa gabi, tatrabaho, para lang may makain. Walang kabuluhan yan. Now, don't misunderstand, no? Walang masama sa pagsisipag. Mabuti nga na masipag. In fact, dapat naman talaga tayo ay masipag. Isa sa pangunahing katangian kapag sinasabi mo na ikaw ay Christian, believer, naniniwala kay Lord, dapat masipag ka. Napakahirap pag-ugnayin na ikaw ay very faithful kay Lord pero tamad ka.
Parang ang hirap paniwalaan, no? Pag ganon. So kaya isa sa katangian ang masipag. Yung mga estudyante ngayon, ako ay humahanga kasi sobrang seryoso nila sa kanilang pag-aaral na minsan pati oras nila halos wala na rin sila. Kawawa naman ang mga estudyante natin. Bir mo hindi na makapag-ML yan. Kaya yung mga matatanda na lang nag-ML. So, nakakahanga kasi seryoso sa pag-aaral. Parang binabalikan ko nung araw, parang pag ipuporsyento mo, parang nasa 20% lang yung seryoso mag-aral nung araw. Yung iba, puro cutting, puro, ewan ko, kung may karanasan kayong ganyan, no? Nung araw. Dinadaan na lang sa project para lang makapasa. Pero ngayon, iba mga bata sobrang seryoso. Kaya mga magulang, pakainin niyo yung mga anak niyo ng maayos. Pabaunan niyo ng sobra. Nasisipag ng mga yan. Sa sobrang sipag nila, wala na silang oras maghugas ng pinggan. Love you. So, may tamang paraan at maling paraan sa pagtatrabaho. Ang mali, kapag inalis mo si Lord sa picture. So, minsan feeling mo, nauupos ka na sa sobrang pagod. Akala mo, kailangan mo panibagong kandila kasi nauupos ka na. Pero kadalasan, ang kailangan mo lang talaga ay huminto, pag-isipan ng mga bagay at ipagkatiwala na si Lord ang bahala sa iyo. Hindi laging hard work ang sagot. Minsan you need to trust God. Rely on God. Magtrabaho bilang isang mananampalataya, may araw ng trabaho, may araw ng pahinga. No? May araw ng trabaho, may araw ng pahinga. At the same time, nagtitiwala kay Lord sa mga pangangailangan. God grants sleep to those He loves. Walang saysay kapag sobrang pagpapakapagod, sakit ng katawan lamang ang ating hinahanap. Psalm 3 verses 5 to 6. Read it with me, please. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Psalm 4 verse 8. I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Napaka-important. Isang buwan na natin pinag-uusapan niyang pagpapahinga. Pero if you will study nature, God's creation, part talaga ng lahat ng kinreate ni Lord ang pagpapahinga. Kahit puno, may panahon ng pagpapahinga. Kahit lupa, may panahon ng pagpapahinga. Kahit hayop. Minsan, daig pa niya ang tao Alam niya ang cycle Marunong magpahinga. Halimbawa, manok. Yung mga manok, hindi yan nagpupuyat. Malibang nakalanghap ng ewan ko kung tinatablan sila noon. No? So, hindi yan nagpupuyat. Maaga sila matulog. Alam nyo ba na maaga matulog ang manok? O, yan. Kaya, alam nila yung kasabihan na early to bed, early to rise. Basta dumilim, akyatan na yan sa kanilang, kung malaya sila pupunta na sa mataas na lugar, matutulog na, tapos agang-aga, na sila. Gising agad. Kasi trabaho na kasi. Gigisingin ka na. Kaya tumitilaok Ginigising ka na Alarm, alarm clock ng nature. Sabi niya, gising na! At mahusay din ang manok sa power nap.
kaya nilang mag-power nap habang dilat yung mata. This is interesting, yung koala. Kita na ba kayo ng koala? Ang koala, ang pinakamahabang matulog sa lahat ng hayop ayon sa pag-aaral. Ang tulog nila kada araw, nagre-range ng 18 to 22 hours. Sana all koala. Nasa 4 hanggang 2 hours lang yung waking time nila. Gising sila sa mahabang, tulog sila sa mahabang panahon. Tamad ba sila? Design nila yun eh. Yun yung disenyo nila eh. May kaugnayan to sa kanyang diet at metabolism. Sapat ang kanyang pagkain, eucalyptus. Yung eucalyptus leaves, sapat para isustain yung kanilang buhay. So they don't have to work all day. Dolphin. Ang dolphin ay natutulog, nagising ang kalahating utak. So may parte din ng pahinga, no? Natutulog yung kalahati gising. Kasi kapag nakatulog pareho, malulunod sila, mamatay sila. That's how they were designed. So, sila lang nakakagawa nun, kalahating tulog, kalahating gising. Ewan ko lang, kung mayroong mukhang dolphin dito, sabi mo sa katabi mo, dolphin ka ba? Meron kasing ganyan eh, kalahating tulog lang eh, kalahating gising. So, what is the point? Kung itong mga hayop, alam nila yung kanilang working and sleeping time, at sa pagsunod nila dito, hindi sila pinapabayaan ni Lord. They work, they rest, they eat, they live. Sabi ni Lord, kung itong mga maya na to, kung itong mga hayop na ito, hindi pinapabayaan ni Lord, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa. Ikaw pa. So, Psalm 104 verses 19 to 23. Basahin uli natin, everyone. Sabayan niyo ako. The moon marks off the seasons, and the sun knows when to go down. You bring darkness, it becomes night, and all the beasts of the forest prowl. The lions roar for their prey and seek their food from God. The sun rises, and they steal away. They return and lie down in their dens. Then man goes out to his work, to his labor, until evening. Ito yung summary nung pinagsasabi ko kanina, no? Hindi ko natatagalugin, baka magkamali pa ako. So sa madaling salita, work while it's day. Kaso pastor, too late. Kasi ngayon, sino yung you work at night? Taas kamay, you work at night. O sino yung you play at night? Pastor, kaya ako ginagawa to, nagpa-practice na ako. Yung naglalaro ko sa gabi hanggang madaling araw. Kasi balita ko, yung mga trabaho, panggabi. So, you work at night. Ito yung mahirap balansehin, no? Kasi may mga pag-aaral na hindi talaga healthy na ang trabaho ay gabi. They say, no? Kaya mataas yung health provision ng trabaho para ma-compensate kasi alam nila magkakasakit ka eh. But this is the principle, no? Pag you work during the day, pag gabi, rest na. Si Lord nagpapahinga din siya at alam natin 'yan. So, but we should not worry too much that we will kill ourselves working all day, all night. Si Lord, ang Diyos siya, no? Hindi siya natutulog. Habang ikaw ay natutulog, alam niya ang lahat ng bagay, walang nalilingid sa Kanya. He stays awake so we don't have to. But when the Lord Jesus came on earth, nung siya yung maging tao, pinakita niya yung halimbawa, how a man should live. He rests. Natutulog siya sa bangka, nagpapahinga siya sa gabi, sa araw, productive siya. No? Nagpapahinga siya.
but God is in charge of us all. No, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ang pagpapahinga ay isa sa napakadakilang regalo ng Panginoon sa atin. And if He is in control, if you know that God is in control, rest your body. Because He is in charge, kahit may bagyo. I-demonstrate to ng Panginoon. In the midst of the storm, He was sleeping in the middle of the lake. Proverbs 10:22. Everybody read with me. The blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble in it. So kapag wala si Lord, ang work ay nagiging troublesome. Puro pagod, walang joy, no? So, may dalawang extreme na dapat nating iwasan. Unang extreme, don't try to do all by yourself. Number 2 extreme, don't expect God to do everything for you. Hindi dapat na maging too workaholic, pero hindi ka rin dapat maging shriekaholic or tamad. Walang masama sa pag-build, pag-maintain o pagsisipag. Dapat productive tayo at dapat yung pagiging productive natin 24 hours nagugugol natin ng tama. I have said it in the past weeks, no, that 24 hours is divided into 8 hours. 8 hours for work, 8 hours to recover, and 8 hours for other important things, not necessarily for money purpose. It's family, friends, spiritual growth. Ngayon, ginagamit niyo yung part ng third 8 hour ninyo. Health, no? Mental growth, service, ministry, space to breath, no? Dapat nagugugol din yung mga bagay na yon. Imaginein mo kapag trabaho at pahinga lang, trabaho at bahay lang, kailangan din ito, no, to energize our body, no? That's how you live. Nagagamit yung tatlong bahagi ng ating buhay. So, in Psalm 127, simple lang ang mensahe. Magtrabaho ng maayos, tapusin ang araw, magtiwala kay Lord, matulog. Wag lang sa oras ng sermon. Pero kung ikaw ay pagod na pagod at ikaw na may nakakapagpahinga, nagpapasalamat ka kay Lord kasi nakakatulong na malaki yung sermon ni Pastor, ang sarap ng tulog mo, o sige, kung blessing sa iyo yan, okay na, tanggap ko na. Number 2, pangalawa, ito yung dalawa lang naman ito, no? Trust God for your home. Everybody say home. God's provision applies in your home. Mula sa hanap buhay, ship tayo sa bahay, no? 127 verse 3 to 5. Basahin natin. Sons, everybody, are a heritage from the Lord. Children are reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior, they will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Tatlong bagay tayong matututunan dito. Mahalaga. Number 1, children are gift. The gift of children. Galing yan kay Lord. Mga magulang na may mga anak, God has blessed you with children. Every good and perfect gift comes from God. Ang pagiging dependent natin sa Diyos, pagdating sa anak, ay gaya ng pagtitiwala natin sa Kanya sa lahat ng bagay. Alam to ni Jacob, nang tanungin siya tungkol sa kanya mga anak, ang sabi niya, they are the children God has graciously given your servant. Si Hannah, in the Old Testament, if you know her story, yun din ang sabi niya, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked from Him. So ang anak ay regalo mula sa Diyos. Kayo ay regalo ng Diyos para sa inyong mga magulang, mga anak. At sila rin ay ating heritage and reward. So hindi kayamanan ang sukatan ng yaman, kundi yung mga taong kasama mo sa bahay. Somebody said, many children make many prayers,
and many prayers bring much blessings. Sa panahon ngayon, na masyadong busy tayo sa ibang mga families, ang mga bata minsan nagiging pabigat. Nagiging problema ngayon pag may anak. Kasi pag may anak ka na, kailangang alagaan at umo-occupy na ito ng iyong malaking panahon. Sa halip na tingnan sila bilang biyaya, minsan hindi na ganoon ang nangyayari. Tinitingnan sila bilang dagdag na gastos, diaper, tuition fee. Siyempre, prone pa yan no, na magkasakit. And everything. Lalo na kapag nakakaranas ka ng economic pressures. Kaya ngayon, hindi ka para noong araw, walang pakialam kung ilan ang maging anak. Tingnan niyo yung mga lolo nyo, ilan sila magkakapatid, yung mga lola ninyo. Wala silang pakialam, okay lang, kasi kayang-kaya namang buhayin sila eh. Pero ngayon, kahit may trabaho na, kahit malaki sweldo, kahit maayos ang buhay, tanongin mo ilan ang anak na gusto. Kadalasan, isa lang, pinakamarami na, 2. So, sapagkat, ano sinasabi nila? Mahirap. Mahirap ang maraming anak. Kasi kapag marami kang anak, apektado lahat eh. Kailangan mo silang buhayin. Gusto mo silang bigyan ng magandang kinabukasan, ganon. So, this mindset. But, kung biniyayaan ka ni Lord ng anak, ask God. Children are a gift from God. Amen? Ulitin nga po natin. Children are a gift from God. Kung katabi mo yung anak mo, sabihin mo sa kanya, salamat kay Lord, niregaluhan niya ako ng ikaw. So, yung provision ni Lord sa ating mga anak, like arrows. Based on context, pag tumatanda po tayo, dito natin maa-appreciate yung provision ni Lord. This is one reason why yung other side ng pagkakaroon ng anak sa parte ng mga magulang. Kasi habang tumatanda ka, mapalad yung may anak. Mabuti yung may anak. Sapagkat merong magsusupport sa'yo, may magpo-protection sa'yo, sa pamamagitan ng iyong anak. In this context, sa lumang tipan, wala pa namang mga SSS, GSIS, at saka mga, mga insurance nung araw, Noon talaga po, ang literal na susi sa survival ay ang pagkakaroon ng maraming anak. Nung araw, ganon. Palibasa, agriculture, yung pangunahing pangkabuhay nung araw, yung mga anak, makakatulong na sila bata pa lang, pagsasaka, pagpapastol, at iba pang gawaing bahay. So nagiging mini negosyo, yung pamilya. Kasi nakakatulong sila sa pagkita. Noon, ang pangalan ng pamilya at ang kanyang angkan ay mahalaga. At sa pagkakaroon ng mga anak na lalaki, nasisiguro ang pagpapanatili ng angkan at magiging tagapagmana ng lupaing pinangako ng Diyos. Noon po, kapag marami kang anak, imagine mas marami kang anak, mas meron kang security at protection para sa buong pamilya. Hindi ngayon, iba ngayon. Kapag nagkaroon ng taggutom, o may giyera, may epidemya, marami nawawala ng anak. Kaya advantage pag maraming anak. May nawalang anak, may anak na papalit, meron naman. So, pero lilinawin po natin ito. Hindi utos ito. Hindi ko sinasabi na mag-anak kayo ng marami. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Hindi to require sa lahat. Yung principle sa pagkakaroon ng anak ay marami man o konti, dapat yung kaya mong itaguyod. Kaya mong buhayin. Amen. Kaya mong buhayin. Kaya nga ngayon hindi iniisip ng marami na mag-anak ng marami kasi nga alam natin na hindi madaling itaguyod. Personal na desisyon yan. Ang mahalaga, malinaw. Hindi dapat na gastos ang nag-iisang dahilan, kundi dapat nagkakaisa kayo sa gusto ninyo. Ilan ba yung anak kasama sa pinag-uusapan niya ng mga mag-asawa o ng mga mag-aasawa. Pero, believe this. The Lord who gives you mouths to feed
will be the God who will feed, who will bring food, no? Or give food to feed them. Wag mawawala yung tiwala natin sa Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa ating pamilya, no? Sa ating tahanan. It doesn't matter. Minsan wala doon sa dami ng kinikita eh. Kasi yung lifestyle natin, nakabase yan sa ating income, hindi po ba? Alam nyo na yan, yung mga seminar na tungkol sa ganyang bagay, kailangan i-apply na lang natin. God will provide for your needs. Definitely. At isa sa mga paraan ng provision ni Lord ay ang anak. Pero hindi lang yon, no? Lahat ng meron ka, lahat ng dumarating sa iyo, lahat yan galing kay Lord. Ang gusto niya, matutunan mong magpahinga sa kanyang pagpapala. Kung anong sitwasyon mo ngayon, single ka man, married ka man, may anak o wala, God is still your faithful provider. God is our provider. So trust His provision. Huwag kayong matakot magpamilya kung dumating yung time na nakita mo yung need to have your own family. As long as you know that you have the Lord, you have God, and you are serious in life. As long as you know that that is the time for you to have your own family. Importante yung timing. Everybody say timing. Importante yung timing. Importante yung tamang panahon. Ideally talaga, dapat nasa tamang panahon yung pagpasok ng isang lalaki, ng isang babae sa pag-aasawa at pagpapamilya. Yung panahon na meron na siyang need, nararamdaman niya sa sarili niya yon, na ang pangangailangan niya ay hindi na magpa-cute. Ang pangangailangan niya ay maging responsible enough to have a commitment, a lifetime commitment, no? Na ganon. Na not just based on what he feels or she feels toward a person, kundi mas malayo na yung takbo ng kanyang isipan. Darating yung panahon, especially in our young people, yung mga bagay na yon, huwag niyong mamadaliin. Take one season at a time. Take life one season at a time. Kapag season ng pag-aaral, what do you need to do? Study. Finish your studies. Sapagkat mahirap nang bumalik ang season na yan, hindi na madali. May mga tao na naisip nilang kahalagahan ng pag-aaral, may anak na sila, adult na sila, tapos hindi na madaling gawin. Ngayon, kung kayo nasa panahong ito, well, napakadali niyong gawin niya. May nagpapaaral sa inyo at mas madaling mag-aral ngayon pagdating sa provision kasi most of the schools are, you can choose a school na hindi mataas ang tuition fee. Kailangan mo lang magsikap, kailangan mo lang magpursige. Darating yung panahon na yun, huwag magmamadali. Sapagkat pagdating ng panahon nasa timing ng pagpasok mo, hindi na magiging mahirap ang lahat. Wala ka mang matatag na trabaho, wala ka mang malaking kita, pero equipped ka na, qualified ka na, no, to have your to really provide, no, for your needs. But most of all, wag nating kakalimutan, no, wag nating aalisin sa equation ng ating buhay. It's not having more money and stable job. First and foremost, ito yung, kung merong isang matatag na bagay na dapat ay pinaka-foundation ng pagtatrabaho at ng pagpapamilya, ito ay walang iba kundi ang ating relasyon sa Diyos. Iyan ang dapat pinaka-matatag na ma-establish natin sa ating buhay. Can I hear amen to that? Dapat yan ang pinaka-matatag. Yan dapat ang hindi matitinag. Sapagkat kapag tama yan, matatag yan, matibay yan, every decision that you make, hindi ka magdi-decision by your own. Sabi ng binasa natin, you will commit them to God. And God will direct you, no, towards a life that will assure that God is really our provider. So in closing, this message that you have heard is not just a reminder that we need to entrust our work and our family to God. This is also a reminder that all needs that we have, God can provide. Ang bahay
na nagbibigay ng proteksyon, ang pagkain sa araw-araw, ang mga anak na nagdudulot ng kasiyahan, lahat po yan galing sa Diyos. Take note of that. Wala tayong kakayahang gawin o i-provide ang lahat ng ito sa ating sariling lakas. Lahat tayo, anuman ang economic status mo, umaasa lang at nakadepende sa Diyos. How do we apply these principles in our own lives? Number 1, ipagkatiwala mo kay Lord ang lahat ng sinisimulan, at sisimulan mo. Pangalawa, isuko mo sa Kanya ang lahat ng meron ka. Pangatlo, kilalanin na ang lahat ng nasa pangangalaga at mamahala mo galing sa Diyos. And number 4, magtiwala ka na si Lord ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Kapag ginawa mo ito, kasama mo si Lord, yes, nakakapagod din naman ang magtrabaho, pero meron kang satisfaction. Yes, may mga pangangailangan kang nakikita, pero hindi ka nag-aalala. Because sabi ng Bible, unless the Lord builds your family, unless the Lord builds your business, unless the Lord builds your work, unless the Lord builds your education, the student labors in vain. The entrepreneurs labor in vain. The mother and the father labor in vain. Subalit kapag si Lord ang nag-build nito, magiging smooth ang lahat ng bagay. And you will really experience what God has prepared for all of you. So let's stand up. Tayo tayong lahat. I-entrust natin sa Panginoon ang bagay na ito. Trust God for His provision. Ang source ng maraming suliranin ng bawat pamilya, adults, kadalasan ay may kinalaman sa larangan ng finances. Totoo yung sinasabi ng marami na maraming nasusolve na problema yung pera. In fact, nasa Bible yan. Sabi ko, money is the answer for everything. Totoo naman, di ba? Kapag may pera ka, kapag may sakit, hindi ka problema, may pera ka. Kapag may kailangan bilhin, hindi ka problema, may pera. Pero kapag wala, at may mga pangangailangan matitindi, ang laki ng problema. You care for your family, you care for your life. So, dahil dito, marami na nagkakaroon ng discouragement. At ginagawang excuse to ng iba, kaya sila nakakagawa ng masama, sabi nila, kasi kailangan. Narinig natin yan sa mga balita, yung iba, excuse lang iba. Marahil totoo, wala na silang maisip hindi na nila alam kung paano nila buhay yung pamilya nila, yung pangangailangan nila, paano mag-limit. So, isa nakakaisip na sila kung paano masaya. Sa halip na maging magpasalamat sila sa Diyos, hindi nila magawa kasi nakapokus sila sa bagay nila. Trust God for God's provision. Ito yung hindi kadalasan ginagawa ng ibang tao. Pagdating sa pangangailangan, nakapokus agad sila doon sa pangangailangan. But the number one thing that we need to do is to acknowledge sino ba yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kanino ba galing yung hininga mo? Kanino ba galing kinakain mo? Kung meron kang katawan na malusog, sino bang nag-cause na malusog yung katawan niya? May mga taong binigay si Lord na tumutulong sa iyo, bumubuhay sa iyo, nag-aalaga sa iyo. Galing niya lahat sa Panginoon, galing niya lahat yan kay Lord. So the very thing that we need to focus on, first and foremost, number one, is the Lord. He is our provider. Once na ma-realize natin ang bagay na yan, unti-unti mawawala lahat ng
ng face mo, lahat ng tao. Minsan yung pagkakaroon mo ng trabaho, yung pagkakaroon ng negosyo, parang, minsan, parang, pagbabalikan mo kung paano nangyari, paano ba nangyari yun? Hindi lahat, minsan planado natin eh. May mga opportunities na dumarating sa ating buhay, di mo man pinaplano, pero naging blessing. Ewan ko kung may magano'ng experiences kayo. May mga tao na dinala si Lord sa buhay mo, somehow naging blessing sila. Yung sinasabi nila, yung example nila, yung meron sila, nagiging blessing sa'yo. Sometimes dinadala ka ng direction mo sa ibang mga... Ewan ko if you observe that, nakikita niyo yun. May sarili kang plano, pero minsan may dumadating na pagkakataon. May iba palang plano si Lord sa'yo. That's how the Lord operates. And He intentionally do that for us to realize that life does not really depend on us. Anumang oras, kung nais kuhanin ng Panginoon ang bagay na meron tayo, gaano man kahalaga yan, may magagawa ka ba? Sa Kanya galing yan eh. Sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Pero anumang oras na loobin ng Panginoon na ikaw ay pagpalain, wala ka rin magagawa. Pagpapalain ka. Yes, He works in so many ways. But the thing is, dapat yung focus natin is not on money. Kapag hindi tama ang pananaw, yung pera na supposed to be a source of blessing, naging a source of frustrations and conflicts. Pero kapag ang Diyos yung focus natin, malalagay sa tamang kalagayan ng pera. They are just instruments. They are just provisions by the God whom you have entrusted. So, may mga pangarap ba tayo sa buhay? May mga gusto ba tayo makamit? May mga dreams tayo? All we need to do is trust God first and trust everything to Him completely, seriously. And number 2, let's do what we can. Let us be responsible enough to do our part. Kung ikaw ay nag-aaral, go. Pagbutihin mo ang pag-aaral. Kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag mo ibase sa sweldo mo yung trabaho mo. Do your best. Kung iyan ang nasa sa iyo sa ngayon. Trust the Lord. Isang araw makikita mo how the Lord will work sa kabuuan. Babalikan na lang, papasalamatan mo. Buti na lang kung natin natutunan ko na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng tao. Families, couples, family, if you have problem with money, I suggest huwag niyo itong pag-usapan sa paraan na mag-aaway kayo. Magsisisihan, magsusumbatan. Work on how you are going to solve the problem. And be willing to volunteer yourself. Ano bang magagawa ko to solve? What is my part? Ano bang part na pwede kong gawin to solve this problem? Doon pa lang, masosolve na yung problem. Ganito po eh, kapag ang Diyos ang nasa una, pati yung mga bagay na yan na mahirap pag-usapan at pinagmumulan lamang ng away, pwedeng maging maayos. Once na nagkakaisa kayo, na si Lord ang provide. At ikaw, makita mo, pag willing yung bawat isa to do their part in solving a certain problem, 50% of the problem is already solved. Magkakaroon ka ng kapanatagan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi you already know that because of the Lord, because of God, He is working this way already to... So, entrust the provisions that you need
to God. Trust His provision. Nangako siya, sabi niya, He will never leave us, He will never forsake us. Cast your cares on Him because He cares. He cares for you. He cares for you. Instead of blaming others, instead of hating people who have caused you what you are suffering from in the present, bring them to God and entrust everything to God. That's what happened to Joseph. Joseph the dreamer in the Old Testament. What a great provision. What a great promotion. Pero hindi naging madali yung lahat ng bagay. In whatever circumstance he found himself into, he trusted God. You will always read that in the book of Genesis. And God was with Joseph when he was in prison. God was with Joseph when he was away from his family. And at the end, Joseph became the man his family never imagined that he would become. Because Joseph trusted the Lord even in the hardest times of his life. Hindi ka papabayaan ni Lord. Hindi ka papabayaan. Let's go to Him. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Panginoon, tinataas ko ang bawat isa sa iyo sa oras na ito. Hindi ko alam kung ano ang status nila sa buhay, sa larangan ng pangangailangan, sa larangan ng hanap buhay, o sa larangan ng pagpapamilya. Hindi ko rin alam kung ano ang suliranin, malaki man, maliit, na kanilang kinakaharap na labis na nakaka-apekto sa kanilang buhayan. Lord, I pray, nothing is impossible with you. Magagawa mo, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. But, hindi kaya hinihintay mo lamang na magkaisa sila na sa iyo, ikaw ang i-address sa problema nito at hindi ang isa't isa. Sa iyo dalhin ang problema at hindi sa isa't isa. Sa iyo ipagkatiwala ang suliranin
Sa sandaling dumating yun, ikaw ay kikilos sa kanilang buhay. Lord, alam mo, nauunawaan mo kami, alam mo yung mga concerns namin, legitimate concerns, mga concern na alam mo din naman na kailangan namin. Salamat po sapagkat you give us assurance that you are the source of all provisions. Kaya po, hinihiling namin, Panginoon, sa oras na ito. Patunayan mo, pakita mo sa amin. Bigyan mo kami ng peace sa aming puso, sa aming isipan. Huwag mong pahintulutan na maging dahilan ng aming paglayo sa iyo at huwag mong pahintulutan na maging dahilan ng aming pagiging masama. Ang hindi tamang pagharap sa mga pangangailangan na ito. Bagkos, tulungan mo kami na i-deal namin ito ng tama. Nadalhin namin sa iyo maging ang ganitong mga suliranin. At doon, ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano ba yung aming participation. Ano ba yung dapat namin gawin. May kailangan pa kaming baguhin. Give us the humility enough to accept if there are things that we need to change. And help us cooperate, Lord, as you change us. Lord, pinagkakatiwala ko ang bawat isa sa iyo mula sa mga kabataan, sa kanilang totoong mga pangangailangan, Panginoon, mga concerns. Salamat may Diyos na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Because sometimes we tend not to share to others our real life concerns. Kasi iniisip namin baka hindi kami maintindihan. Pero salamat po may Diyos na nakakaunawa sa amin. Pinakakatiwala ko sa iyo mga tatay, mga asawang lalaki, na mayroong malaking responsibility para buhatin ang pamilya. Taguyod ito. Lord, ingatan mo sila, samahan mo sila, bigyan mo ng kalakasan, karunungan, sa bawat pagkakataon na sila ay gumaganap ng kanilang tungkulin. Alam ko, this is one of the most spiritual things that we do when we become responsible to take care of our family. Bless mo sila, Panginoon, at tulungan mo sa iyo rin pagkatiwala ang lahat ng bagay. I pray for every mother, for every wife, na may mga mabibigat na concern sa pamilya. They think always of the future. Nais nila maging maayos ang lahat. Tinataas ko sila sa iyo, Panginoon, na sa iyo dalhin ang lahat ng bagay na ito. Na sa iyo dalhin yung mga concerns na meron sila sa kanilang buhay. Help each member of the family, O Lord, to acknowledge you and recognize that you are the source. And that all we need to do is to determine our part in the problem and solve and do our part. Tulungan mo po kami, Panginoon. Panalangin ko na maging maunlad ang buhay ng bawat isa. Panalangin ko na pagkalooban mo kami ng mga financial provisions para meron kaming maikustos sa mga pangangailangan. I-lead mo ang bawat member ng family sa direksyon kung paano magiging matagumpay sa buhay nito. Sapagkat ipinangako mo na ito, sinabi mo kung ang iyong bugtong na anak na si Jesus ay hindi mo ipinagkait, ano pa ang hindi mo may pagkakaloob sa amin? At alam namin kasama sa iresolba ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay ang bigyan kami ng masaganang buhay. Kaya po, inataas ko ang bawat individual sa iyo, bawat tatay, bawat nanay, bawat mga anak. Lord, patunayan mo ito sa bawat isa. Na once na magtiwala kami na ikaw ang aming provider, once na lumagay kami sa dapat naming kalagyan,
Once na magkaroon kami ng tamang perspective, pananaw, Panginoon, sa pagdating sa buhay pinansyal, alam namin, pagkakaloob mo at ipagkakatiwala mo yung mga bagay na nakalaan para sa bawat isa sa atin. Tulungan mo kami na huwag namin ma-miss yung buhay na ito, na sa buhay na ito, yung pagpapalang inilaan mo. Sabi mo, you know the plans you have for us. And your plan is to prosper us. So this is my prayer for everyone. I pray that you will prosper each family. I pray that you will prosper each young people. You will prosper each adult, father, each mother. You will prosper, Lord, the dreams that we have, the plan that we have, O God. And tulungan mo kami na huwag kaming mawala sa kalagayan na kasama ka sa lahat ng bagay na ito. Na hindi kami gagawa ng mga bagay na hiwalay sa iyo, kundi lahat pagkakatiwala namin sa iyo. I pray for those who have needs today, Lord, pagkaloob mo po ang anumang pangailangan ng Diyos. I pray for those who are suffering from any disease today, Lord, pagkaloob mo yung anumang pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, because we can always trust your provision, both in our work, in our business, and in our home, and even in our personal needs, O God. We thank you, and as we close this month and close this series, Reset, come December, January, and the next year, Lord, may we really experience a reset in our lives, that you will restore yung mga bagay na nawala sa amin, ibabalik mo kami sa kondisyon na ready para tanggapin ang mga pagpapala iyong nilaan para sa amin. We give you glory and honor. Ang pag-ibig ng Ama, patuloy na kaligtasan sa pamamagitan ng Anak, at ang pag-ibisan sa Holy Spirit ay tanggapin ng bawat isa sa pangalan ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi na Amen. Lalo kapalapit sa Diyos. Pero pakiramdam niya ay parang pain. Ito si Juan. Si Juan ay ilang taon nang dumadalo sa simbahan. Sa kabila ng pagiging abala niya sa trabaho at buhay, gusto niyang lalo kapalapit sa Diyos. Pero pakiramdam niya ay parang kulang. Nagbasa siya ng Biblia. Minsan nadalo siya sa mga prayer meeting at nanonood ng mga lumang video sa inyo. Pero kahit anong gawin niya, ay parang laging may kulang. Minsan may narinig si Juan na pagtuturo patungkol sa pagbibigay ng ikapu at nalaman niya na siya at ang kanyang pamilya ay di pala regular na nakapagbibigay ng ikapu. Iniisip niya na inutusan ba talaga tayo ng Diyos na ibigay ang isang bahagi ng kanyang ikinikita sa simbahan. Kailangan pa ba ng simbahan ng pera? Ano bang mapapala ko dito? Bakit ko kailangan mag-ikapu? Naghanap si Juan ng sagot sa mga tanong niya. Kaya siya na mismo ang nag-research. Binuksan niya ang kanyang Biblia pero hindi niya alam kung saan maghahanap. Kaya ginugol niya ang Biblia passages tungkol sa ikapu. At nagulat siya na makita ang dami ng verses tungkol sa pagbibigay. Hindi lamang sa lumang tipan, kundi si Jesus mismo ang nagtuturo patungkol sa pagbibigay sa ating lokal na simbahan. Ngayon, talagang naramdaman niyang kailangan niyang mag-ikapu. Nakita niya na mahalaga na tayo ay mag-ikapu. Di yun dahil sa kailangan ng simbahan ng pera o kaya ay ini-scam lang nila tayo. Ito ay patungkol sa puso. Nagsisi si Juan sa kanyang pagsuway at sinimulan niya mag-ikapu sa kanyang mga pananalapi. Nagulat siya sa mga pagpapalang kaloob sa kanya. Naging masaya ang kanyang pamilya, ang pagsasama nilang mag-asawa at sa kanyang pananalapi. Naalala ni Juan ang unang Bible verse na nabasa. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po. Sabi nga po kayo na sa Malakias 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang
pangangailangan sa aking tahanan. Ayan, tayo po ay malugod at masayang magbigay. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa probisyon at walang sawang paggabay sa amin at sa aming mga pangangailangan. Lord, we entrust you our lives and we honor you in our tithes and offering. We ask for your support and guidance in Jesus' mighty name. We pray, Amen. Yan, dadaan po tayo sa pagkabilang gilid at babalik po tayo sa gitna. Happy giving po.